Problema naman ngayon ng ilang pamilya sa Isabela kung papaano sila magsisimula ulit. Lalo't apektado na nga ang kanilang kabuhayan, nasira pa ang kanilang bahay. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa. Pasado alauna kahapon nang magsimulang lumakas ang ulan at hangin dito sa Santiago City, Isabela. Wala ng tao sa mga kalsada ng bayan ng Santiago dahil sa takot na baka kung mapano pa sila kung lalabas sila ng bahay. Mag-aalas 3 ng hapon, mas lalong lumakas ang hangin at ulan. Halos nag-zero visibility ang buong paligid. Kung ang karamihan sa mga tao ay nasa loob ng bahay, may mga pamilya naman na nasa evacuation center dahil nawalan ng bahay noon pang mga naunang bagyo. Kagaya na lamang ni Manilina, 250 pesos ang kanyang kita kada araw sa pinapasukan niyang lugawan. Ang problema, dahil may bagyo, hindi siya makapagtrabaho. Ang buong bahay pa niya ay nasira dahil sa lakas ng hangin at nadala ng rumaragasang baha matapos umapaw ang ilog malapit sa kinatitirikan ng kanilang bahay noong manalasa ang bagyong Nika. Habang po nililigpit ko po yung gamit, isa-isa na pong nililipad yung mga yero ko, kaya po sobrang taba ko. Hindi ko na po alam, naiyak na lang po ako sa loob po ng bahay ko kasi baka po mabagsakan ako ng yero. Ganito ang nangyari sa isang barangay dito sa Santiago City, Isabela. Dahil sa lakas ng rumaragisang ilog noong bagyong Nika, hinangay ng ilog ang nasa 15 kabahayan. Kaya ang problema, dagdag dagok pa sa mga residente dito ang paparating na si Super Bagyong Pipito. Ito naman, na sobrang lakas ng bagyo, tinangay ibang mga yero, kahoy. Nila umapaw pa yung tubig. Ngayon may parating na naman na bagyo, kaya sinisinop yung konting gamit na natira. Itatali lang dapat yung dapat itali. Kaya habang humahagupit ang bagyong Pipito, nanatili muna sila sa mga evacuation center ng barangay at lokal na pamahalaan. Saksagsagan ang bagyo kahapon, habang nakasilong kami sa munisipyo, napasugod sa City Hall ang ilang mga residente. Bitbit nila ang kanilang mga anak at ilang mga gamit dahil ang tinitirhan nila ay halos sirain na ng bagyong Pipito. Habang ang lokal na pamahalaan naman ng Santiago, katuwang ang PNP, AFP at BFP, ay nagpatupad na ng forced evacuation sa marami nilang barangay. 21 barangay kasi nila ang madalas na nalulubog sa baha sa tuwing may bagyo. Ang pinaka talagang kawawa po ay yung mga magsasaka namin dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan at paghangin. Siyempre, alam niyo naman po pag may kasama hangin, dumadapa yung mga palay. Samantala, magbibigay ng tulong ang LGU sa mga nawalan ng bahay. Pero aminado sila na kulang ito, kaya nananawagan sila ng tulong sa national government. Ang DSWD naman ay may ilang relief goods na ipinadala sa kanilang bayan. Sinisikap rin ng LGU ng Santiago na makamit ang target nilang walang magugutom sa kanilang mga residente. Kaya puspusan din ang kanilang pagluluto para sa mga evacuees. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa.